Magandang umaga sa inyo, aking mga mag-aaral. Ngayon ay ating simulan ang ating diskusyon. Kakatapos pa lamang natin sa ating aktibidades na ginawa na A ka muna, 4 picks in 1 word. So, para sa inyo, ano ba sa anong patungkol ang ating tatalakayin ngayon? Sa anong patungkol ba ang ating tatalakayin ngayon? Yes, very good. Ito ay patungkol sa ating nararamdaman. Ang aktibidades na ating ginawa kanina ay naaayon sa kung ano ang nararamdaman ng isang tao. Kagaya na lamang ng pagiging masaya, malungkot, pag-aalala at galit. Ito ay ang nararamdaman. So, ano nga ba ang ating nararamdaman? Ito ay tinatawag na emosyon. Ano nga ba ang emosyon? Ngayon, ating bibigyang kahulugan. So ito ang tawag sa nararamdaman ng isang tao o ang damdamin nito. Ang bawat tao ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng emosyon tulad ng tuwa, lungkot at marami pang iba. At sa filosofiya ni Skeller, ang damdamin ang pinakamahalagang larangan ng pag-iral ng tao. Ang aspektong emosyonal ng tao katulad ng pagdamdam, pagkagusto, pagmamahal at pagkapuot ay hindi nababatay sa katwiran o ano paman. Ang damdamin, ibig sabihin, kagyat na may kaugnayan ito sa mga obhitong tinatawag na mga pagpapahalaga. Ayon sa lohiko sa damdamin ni Pascual, isinasalarawan ni Skeller ang kaayusan at magkakaibang antas ng buhay damdamin ng isang tao. So may 4 na uri ng damdamin ayon kay Skeller. Una, ang pandama or ang sensory feelings. Ito ay tumutukoy sa 5 karamdamang pisikal o mga panlabas na pandama na nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan o paghihirap sa tao. So ito yung mga pandama, taste, ang panlasa, ang sensory of touch, pandama. So, ito ay ang mga limang pandama or ang sensory feelings. Ang pangalawa, kalagayan ng damdamin or feelings state. Ito ay may kinalaman sa kasalukuyang kalagayan na nararamdaman ng tao. Ang pangatlo, ang espiritual na damdamin or spiritual feelings. Ayon kay Dr. Manuel B. D. Jr., ang mga espiritual na damdamin ay nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan tulad ng pag-asa at pananampalataya. Ang pang-apat, psihikong damdamin or physical feelings. Ang pagtugon ng tao sa mga bagay sa kanyang paligid ay naiimpluwensyahan sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang damdamin. Narito ang mga pangunahing emosyon: pagmamahal, love, paghahangad, desire, pagkatuwa, joy, pag-asa, hope, pagiging matatag, courage, pagkamuhi, hatred, pag-iwas, aversion, pagdadalamhati, sorrow, pagkawalan ng pag-asa, despair, at pagkatakot, fear, at pagkagalit, anger. Ang mga emosyon sa unang hanay ay nakasisiya, ngunit nangangailangan ng wastong pamamahala. Bagaman natuwa ka sa nakita mong tsokolate sa inyong refrigerator, ngunit alam mo na hindi sa iyo ito kaya hindi mo ito dapat nakainin. Mahalaga na ikaw ay makapagtimpi at makapagpigil sa pagkuha nito. Ang emosyon sa ikalawang hanay naman ay nagpapahirap sa damdamin dahil ito ay nakakatakot, nakakalungkot at nagdudulot ng sakit ng kalooban ng tao. Maraming mga mag-aaral na ayaw subukang mag-aral sa kolehiyo dahil nahihirapan silang tustusan ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Mas pipiliin na lamang nilang magtrabaho sa pagkatapos ng baitang 10 o baitang senior high school. So, minsan tayo ay mayroong ganitong mga sitwasyon na hindi natin nakokontrol. At sa ating nararamdaman,
tayo ay natatakot, tayo ay nalulungkot sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Ito ay normal lamang. Sa pamamagitan ng emosyon na ipapamalas ng tao ang kanyang pagpapahalaga sa mga bagay sa kanyang paligid, tulad ng mga bagay na kanyang nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, nadarama at nararanasan, kung kaya't ito ay nararapat na mapamahalaan ng wasto upang magdulot ito ng maganda sa sarili at ugnayan sa kapwa. Ayon kay Feldman 2005, sa pamamagitan ng emosyon ay mababatid ng tao ang nangyari sa kanyang paligid. Ang katatagan ng loob ang nagbibigay ng kakayahan sa tao na malampasan ang kahirapan at labanan ang mga tukso upang mapagtagumpayan ang mga balakid sa buhay, paligid na nabibigyan ng katarungan ang kanyang isip. No? So, meron ba tayong mga naranasan sa ating buhay na minsan or madalas ba tayo ay mayroon tayong nalampasan na mga kahirapan sa buhay? No? So, isa sa mga example nito ay ang pag-aaral. Hindi madali ang mag-aral, lalong-lalo na maraming gawain sa bahay at kung nagtatrabaho din tayo. Pagsasabay ng pag-aaral at ang pagtatrabaho, ito ay isa sa mga sakripisyo ng mga estudyante. Gumagawa tayo ng mga sacrifice, nagsasakripisyo tayo para sa ating kinabukasan. Ang pangalawa, nakatutukoy ng higit na angkop na kilos kung sakaling maramdaman muli ang damdamin. Nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagpapahayag ng emosyon ay maaaring marahan o lantad tulad ng ekspresyon ng iyong mukha, pagsuntok sa pader, pag-iyak o pagtawa ng malakas. Ang ating emosyon ay hindi lamang natin mai-express base sa ating verbal, sa ating mga salita. Ngunit may express din natin ito based sa ating non-verbal na ekspresyon, kagaya na lamang ng ating facial expression. Makikita sa mukha at sa mata ng tao kung siya ba ay masaya, siya ba ay malungkot, at siya ba ay galit o siya ba ay disappointed. Ang matalinong paghusga ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa paglutas ng mga krisis o suliranin sa buhay, kung hindi kakayahan ring makagawa ng payesa sa napapanahong paraan. Kapag napagtagumpayan ng tao ang pamamahala ng kanyang emosyon, nangangahulugan ng mataas ang kanyang EQ or emotional quotient, na kilala rin sa tawag na emotional intelligence. So, merong 5 pangunahing elemento ng EQ or emotional quotient ayon kay Goleman D. 1998. Una, ang pagkilala sa sariling emosyon. Mahalaga na may kamalayan sa sariling damdamin. Ito ay makatutulong sa pagkakaroon ng pangunawa sa sarili. Ikaw ay nakakagawa ng pagpapasya sa iyong sarili at hindi ka lang sunod ng sunod sa nais ng iba. Meron kang sariling desisyon at hindi lamang ikaw ay sumang-ayon sa kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo. Pangalawa, pamamahala sa sariling emosyon. Ang kakayahang mapamahalaan ang ating emosyon ay mahalaga dahil ang mga ito ay maepekto sa kalagayan ng ating kalooban at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang taong may gantong kakayahan ay madaling makabangon sa pagsubok sa buhay at makamit ang kanyang mga mithiin sa buhay. Ang pangatlo, motibasyon. Ito ay kakayahang magtimpi. You have the power na magtimpi to control your emotions. Magpigil na gawin ang isang bagay na hindi dapat upang matupad ang isang layuning higit na mahalaga para sa ikabubuti ng iba. Example, for instance, kani siya lambi kani siya sumbagon ba, pero dili nimo siya pugna nimo imong kaugalingon kay syempre mali ang musumbag og mas ma-office pa pag musumbag. Kani isa ni siya or
ito ay isa sa pangunahing elemento na meron kang or mataas ang iyong emotional quotient. Ikaw ay mapagtimpi. Ang pang-apat, pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba. Ito ay kakayahang makadama sa damdamin at pangangailangan ng iba. Hindi yung pagdama kung may gusto rin ba sa'yo yung crush mo. Ha? Okay. Ang tao ay may gantong kakayahan ay marunong ding bumasa at bigyan ng kahulugan ang kilos ng iba. Maaari din siyang sumangguni upang humingi ng tulong sa mga kapamilya at mga pinagkakatiwalaang kaibigan. No, ito ang pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba na maintindihan natin ang sitwasyon ng ibang tao at kung ano man ang kanilang nararamdaman din. Meron tayong simpatya sa kung ano man ang kanilang emosyon. Hindi yung sa crush ha. Okay. Pamamahala ng ugnayan. Ito ay nangangahulugan na pamamahalaan ng wastong emosyon sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagkaroon ng kaalaman at pagpapanatili ng magandang ugnayan. Mahalaga sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ang pagtitiwala sa sarili, malawak at bukas ang isipan at kalooban, paggalang, pagtanggap sa mga pangyayari at pagiging tapat sa sinasabi. So, iyon ang apat na pangunahing elemento ng EQ or emotional quotient. Mahalaga na makapagbalangkas ka ng pamamaraan upang makayanan at mapagtagumpayan mo ang mga emosyon bunga ng iyong pinagdaraanan at mga karanasan. Ilan sa mga mungkahing paraan upang mapamahalaan ang mga ito ay tanungin ang sarili. Hahayaan ko bang magawa ko ang di karapat-dapat o mas pipiliin kong gumawa ng makabubuti? Hindi lamang ang sarili ang nagiging biktima sa ating maling pamamahala ng ating emosyon, kundi naaapektuhan din natin ang ibang tao. Mahalagang na ipapahayag natin ito ng maayos upang mapanatili natin ang ating mabuting ugnayan sa ating kapwa. Pangalawa, tanggapin na ikaw ay takot, harapin ang takot. Ngunit isipin na mayroon pang higit na magandang mangyayari maging positibo sa pagharap sa hamon ng buhay. No? Example, let's have a strong faith sa ating Panginoon upang mawala ang ating takot at isipin na ang lahat ay may rason at magandang rason kung bakit nangyayari ang lahat. At huwag magpatalo sa takot dahil mas malakas tayo sa ating takot. Pamahalaan natin ang ating emosyon, tayo ang kumokontrol sa ating emosyon at hindi ang emosyon ang kumokontrol sa atin. Pangatlo, isaisip na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan at pagiging tanyag kung hindi sa kakayahan na mamuhay ng may pagpapahalaga at dangal. Matutong tanggapin na may hangganan ang lahat ng bagay na mayroon tayo, tao man o bagay. Hindi naman ito nangangahulugan na magiging wala kang pakialam o wala silang halaga sa iyo. No? Pero meron. Matuto lamang tayong tanggapin na lahat ay may hangganan. Ang panghuli, sa tuwing ikaw ay nawawala ng pag-asa, isipin na may mga taong maaari mong pagkatiwalaan at mahinga ng tulong. Buksan ang isipan at kalooban na kaya mong makamit ang hangarin sa buhay. Sa bawat difficulties o paghihirap na ating nararanasan sa ating buhay, always remember na meron tayong pamilya. Kung wala man, meron tayong kaibigan. Kung wala man, nasa atin ang sarili natin. Nasa atin ang Panginoon. Don't be afraid of asking someone's help. Take risks and accept things as it is. But don't just put it there, but go beyond on it. So, sa ating konklusyon, nakikita natin ang epekto ng pagdalos nating pasiya at kilos dala ng mga negatibong emosyon na hindi napamamahalaan. Madalas ay hindi naging maganda ang idinudulot nito sa ating sarili at higit sa iba. Hahayaan mo na lang ba na patuloy itong maging dahilan ng iyong hindi mabuting ugnayan sa iyong kapwa? Handa ka na bang harapin at pagtagumpayan ang hamon na dala ng iyong emosyon?
Handa ka ba? Dito natatapos ang ating talakayan at maghanda kayo ng papel dahil magkakaroon tayo ng quiz at iba pang aktibidades.